Ang National Democratic Front at ang malalaking printing kaanib na organisasyon ang nagsisilbing kalasag na nagbibigay proteksyon sa Communist Party of the Philippines. Ang papel ng NDF ay ang pagpapalawag at pagpapakilos ng mga printing legal na samahan sa pamumuno ng bagong alyansang makabayan o bayan na nagsisilbing payong nito. Ito'y lumalason sa kaisipan ng mamamayan sa pamamagitan ng mga agitational at black propaganda. Ang papel ng bayan ay ang pakikipag-ugnayan at pagsuperbisa sa lahat ng mga gawain ng mga printing organisasyon ng Communist Party, kung kaya't di nakapagtataka kung bakit sabay-sabay sila kung sumigaw sa iisang isyu, sa iisang lugar at panahon. Malinaw na sila'y sisigaw lamang sa isang isyu na ipinapagawa ng CPP-NPA. Sa hanay ng mga manggagawa ay namumuno rito ang kilusang Mayo 1 na pinamumunuan ni Crispin Beltran, isa sa 3 kinatawan ng Bayan Muna Party List sa Kongreso na isa ring orihinal na kasapi ng United Front Committee ng CPP. Isa sa mga taktika ng mga komunista sa pag-organisa sa mga manggagawa ay ang pangakong maiangat ang kalagayan ng mga manggagawa tulad ng pangakong itataas ang kanilang sahod at benepisyo sa pamamagitan ng pagtatag ng isang palabang unyon. Hindi lahat ng mga kasapi ng KMU ay komunista. Sa bawat grupong nasa ilalim nito ay mayroon lamang 3 o 5 komunista na ang tawag ay party group na siyang nagpapatakbo at nagmamanipula sa lahat ng desisyon nito. Dahil ang pangunahing punterya ng KMU ay ang pagwasak sa ekonomiya ng bansa, sa kanyang mensahe sinabi ni Jose Maria Siso na kailangan palakasin ang hanay ng manggagawa sa ilalim ng KMU sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pag-aklas at mga welgang bayan upang iparalisa ang pamahalaan at mga kapitalista bilang paghahanda sa pag-agaw ng kapangyarihang politikal sa pagkipag-ugnayan sa NPA. Dahil sa walang kabuluhang mga welga at di makatakawirang demanda ng KMU, marami ng mga kumpanya ang nagsara at marami ng namumuhunan ang umalis sa bansa, dahilan upang maging laganap ang kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Ang mga komunista ay matagumpay na nakapasok sa Kongreso ng Halalan sa 2001 sa pamamagitan ng kanilang sistematikong panlilinlang at ang paggamit nila ng terorismo sa kanayunan sa pamamagitan ng NPA na nagsisilbing mga goons ng Bayan Muna. Naging lantaran ang pangangampanya ng mga teroristang NPA na iboto ang Bayan Muna sa mga lugar na kontrolado nila. Ipinagkailan ng Bayan Muna na sila hindi mga komunista, kahit pa man ito'y itinatag ng mga taong siyang namuno sa Communist Party. Sa kanilang primer, sinabi ng Bayan Muna na sekundarya lamang ang kanilang pagsali sa eleksyon. Nangunguna pa rin sa kanilang plataforma ang pakikibaka na magmula sa kanayunan bago kubkubin ang kalungsuran. Ang kanilang pagsali sa eleksyon at pagpasok sa gobyerno ay upang suportahan at palakasin ang madugong revolusyon. Di nakapagtataka kung bakit itinataguyod ng Bayan Muna ang mga propaganda na itinataguyod din ng CPP-NPA. Nagsisinungaling ka na eh. Yung pinakita mong litrato kanina, kagagawa ng NPA yun, nagpakuha lamang na litrato yan eh. Ano yung kanina, yung una mo na. Tandaan nyo si Yung una mo na eh, iba ang sinasabi mo eh. Saka bigyan kita na, bigyan kita na assurance sa TD. 1987. Nangyari yan sa international media. This was reported widely. Ayan, nandito yung ano. Amnesty International. Alam namin yan ang nangyari dyan. Father Tulio Pabali. Pabayaan mo ng salita naman to eh. Pinatay ni Manero. Sige, sabihin mo nga. Bigyan na po natin ng linaw yung isang propaganda ng CPP-NPA na dala-dala ngayon na sa harap ni Teddy Casino. Bakit? Tapos Yan pong taong yan ay nakita pong patay, walang ulo. Kinuna ng isang photographer doon, pinahawakan doon sa isang magsasaka ng niyugan ng Santa Cruz, Davao del Sur. That was in 1987. Oh. So, ang nangyayari niyan, nung lumabas sa dyaryo kinabukasan, nasyonal pa yan, nagre-react kami doon kasi I was in broadcast media before, isa ako sa mga nagre-report yan, kung bakit nagiging membro ng vigilante group, yung magsasaka na yan. So, naintindihan namin yan dahil yan ay propaganda ng CPP-NPA. Ang masaklat ito, ngayon dala-dala ni Tede Casino, yung propaganda ng CPP-NPA na yan. Hold your answer, ha? Hindi na po na-surprise sa kasinungalingan ni Tide. Kasi yung amo niya, yun ang namirwa na sinungaling si Juma Sison. Bilang mga kongresista ng Bayan Muna, mayroon na silang makukuhang pondo mula sa gobyerno para itustos sa armadong pakikibaka ng NPA o pampabagsakin ang gobyerno. Ito ang pork barrel na nagmula sa pawis ng mamamayan na naghahangad ng kapayapaan. Nagtagumpay din ng Bayan Muna na gawing mga legal chapters nito ang lahat ng mga basing gerilya ng CPP-NPA.
Bagay na ikinabahala ng militar dahil ang pagpapatrolya sa naturang mga lugar ay nangangahulugan na ng isang paglabag sa karapatang pantao. Sa ganitong kalagayan, malaya nang makapagdala ang bayan muna ng mga provisions tulad ng bala, medisina at baril para sa mga NPA sa panahon na dadalaw sila sa naturang mga base. Namimigay din ang bayan muna ng mga identification cards o ID sa mga kasapi ng NPA. At sa panahon ng engkwentro, ang isang NPA na napatay na di nakuna ng armas ay kanilang pinapalabas na ang mga namatay ay mga miyembro ng bayan muna at di mga NPA. Pinatunayan sa kasaysayan na ang tigil putukan ay ang pinakamabisang estratehiya ng mga komunista para palakasin ang kanilang puwersa para makapaglunsad ng mga opensiba. Habang nakikipagkasundo ang gobyerno sa NDF sa peace talk at habang itinigil nito ang lahat ng operasyong militar, kasalukuyan namang isinagawa ng NPA ang pananalakay at pagpatay sa mamamayang Pilipino. Ito'y pagpapakita lamang na ang peace talk ay isa lamang estratehiya ng CPP-NPA. Hindi ito sincero na makamit ang kapayapaan dahil sila mismo ay hindi naniniwala ng pag-agaw sa kapangyarihang politikal ay makakamit sa mapayapang pamamaraan. Kahit si Mao Zedong ay nagsabi na ang kapayapaan ay makakamit lamang pagkatapos ng isang madugong revolusyon. Sa panahon ng ceasefire, ang mga isyong tinatalakay ay ang tungkol sa reforma sa